Yan. Hello guys. Yan. Sa mga kapwa natin dyan na gusto magtanim ng gulay. Yan, magandang araw sa inyo. At syempre, magandang araw sa lahat ng mga viewers natin. Sang sulok ka man ng bansa. Kung OFW ka, gaya ko dati, at pangarap mo rin na mag-garden, pwede mo yan simulan pag uwi mo. Yan. Or kung may kapamilya ka na ganun din yung mga porte nila, gusto nila yung ganun, pwedeng pwede. Or kahit wala kang kapamilya, basta gusto mo, may pera ka, pwede naman. Kung wala kang pera, pwede ka magsimula pag uwi mo na lang. Yan, pag may ipon ka na. Pero kung ayaw mo na talaga magtrabaho, pwede ka agad umuwi at magtanim. Yan. Pero syempre, yung itatanim mo, yung isang buwan lang, wala pang isang buwan, pwede mo na ma-harvest. Gaya ng mga pechay at kangkong, yung mga dahon-dahon ng mga gulay. Yan. So ayan guys, papakita ko sa inyo ngayon kasi nagano tayo kahapon, 'di ba? Nagpunta tayo rito sa taas. Tapos nakita natin yung mga tanim. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kasi kailangan natin ayusin yung mga pechay kasi masyado nang matatanda yung mga pechay. Lumampas na siya. So iba na yung kulay niya. Mga lahing na kung tawagin dito sa amin. Kaya tatanggalin natin ngayon, iisa-isay natin. Diba? Ayan o. Ito yung mga pechay o. Tignan nyo. Diba? Iba na yung kulay, violet na. Pero ang liit niya kasi hindi na po nasikaso. Ayan. Pero syempre ngayon, ito yung gagawin natin. So ayan. Ito nyo. Yung mga pechay, kasi iba na yung kulay. Dapat puti pa siya, yung malutong pa. Yan, malutong. Pag pinutol, malutong siya. Yan. Kasi ito, pag ganito, matigas na. Medyo matigas na yan. So, pero pwede pa namang gulayin. Pero mas maganda yung mga ganito lang. Yan, so, tanggalin na natin, tapos ayusin natin. Pero yung pwede natin gulayin, gugulayin natin. Kasi hindi na nga siya napuputol ka natitigas na kasi. Ano? So ito na lang. Ang magugulay natin dito, ito yung mga puti. Tatanggalin natin tong mga violet na. Pero ang gagawin natin guys, kasi pag tinanggal natin itong mga dahon-dahon, ang gagawin natin dyan, ilalagay din natin sa lupa. Magiging siya, gagawin natin siyang compost para magiging pataba rin siya sa lupa. Yan, pwede naman lutuin yan. Galing lang natin. Ito, ayan. Diba? Ano pa siya? Malambot pa, malutong. Ito pwede ito ipakain guys. Kung meron kang mga manok or baboy, mga alaga, pwede mo ito ipakain. Siyempre yung iba lulutuin, pasayusin yung lupa.
Ganyan, no? Diba? Yung mga sirang dahon, gagawin nating pataba sa lupa. Gagawa na tayo ng block. Wala na eh. Hindi na yan. Kailangan na talaga taniman ng panibago. Ganito lang siya, guys. Yan. Pwede na panghalo sa gulay. Kung may karne ka, pwede mo ito ipanghalo. Yan. So yung iba, tatanggalin na natin. Kasi gagawin natin yung fertilizer na. Diba? So ganyan lang siya, guys. So, pwede na to. Guys, yung gagawin natin, guys, dyan sa mga dahon na hindi na mapapakinabangan. Kasi yung mga manok natin, pakalat-kalat lang yan dyan eh. Ang gagawin natin, ito, ilalagay lang natin yan dyan. Yan, pinakailalim yan. Pwede mo rin sa gitna, sa lupa. Maglalagay ka rito ng lupa. Kasi magiging compost na yan, guys, pag ganyan. Magiging compost yan, no? Dito mo siya ilalagay. Gaya na ito. Ito. Tanggalin mo na yan. Kasi itong plastic, pwede mo pa ito magamit. So napakaganda pag may pag nag-garden ka talaga. Kasi matututo ka kahit paunti-unti. Kasi ako di naman talaga ako marunong eh. Nanonood lang talaga ako sa mga YouTube, sa mga nag-garden. Pero syempre, kahit pa paano, natututo. Eto, wala na, sayang na. Para makapagtanim ulit tayo ng panibago, ano na natin dito. Tapos tatabunan na natin ang lupa yan, guys. Itong lupa na to, guys, dati sa kulungan to ng baboy. Tapos syempre naiipon, kaya maganda siya taniman. Nagiging fertilizer kasi yun, guys, yung sa kulungan ng baboy dati. Nagagawa namin fertilizer yun, kaya maganda taniman. Alam nyo yun, kung nag-aalaga kayo ng baboy, tapos baboy ang walang amoy, alam nyo na yun kung ano yung tinutukoy ko na nagiging fertilizer. Tapos itong mga plastic natin, magagamit natin to para sa pag-transplant ng yung agitway. Doon natin gagamitin.
Diba? Ganun lang guys, ganun yung gagawin nyo. Pag kunyari meron kayong mga tanim na hindi na napakinabangan, hindi nyo nasikaso, tapos pagbalik nyo hindi na mapapakinabangan, pwede nyo yun ipakain sa mga manok nyo or sa mga hayop kung may alaga kayo. Pwede nyo lang din ibalik sa lupa. Kasi mas maganda yun pag ibabalik nyo lang din sa lupa or ipapakain. Tapos organic pa yung ginagawa nyo, hindi kayo gumagamit ng mga fertilizer, yung mga synthetic fertilizer na nabibili. So napakaganda talaga nun guys. Ganun yung gagawin nyo. Kasi kayo lang din yung kakain ng sarili yung tanim eh. Tapos kung ibibenta nyo naman, syempre mas maganda na organic, di ba? Kaysa magano kayo ng mga fertilizer para yung customer mas masaya na bumibili ng walang chemical. Ganun. So pag organic yung ano natin, mga pananim, healthy na, nakakatulong pa tayo sa kalikasan. Tapos paulit-ulit lang yung ano natin, yung lupa na ginagamit kasi nga hindi siya nasisira. Nadadagdagan lang siya ng nagdadagdagan ng nutrients sa ginagawa natin. Ganun po yun. So yun lang guys. Sa susunod, ito yung gagamitin natin para mag-transplant or magtanim ng panibagong petchay. Ha? Ganyan yung gagawin natin. So hindi tayo bumibili na ng mga garden soil na yan kasi marami naman ditong napagkukunan. Tapos syempre sa tagal mo nang nag-garden, yan, marami ka nang nakukuhang mga idea.